Noong ika-24 ng Marso, 1668, ang reyna ng Portugal, Maria Francisca ng Savoy, ay nakipagdiborsiyo sa kanyang asawa, si Haring Afonso ang ika-6. Matapos ang 9 na araw, pinakasalan niya si Dom Pedro na kababatang kapatid ng hari, nagpatalsik sa hari sa isang kudeta sa palasyo. Isa ito sa pinakanakagugulat na mahalikang iskandalo noong ika-17 siglo. Sino ang babaeng naging reyna ng Portugal ng 2 beses bilang asawa ng 2 magkaibang hari? Ang babaeng naging reyna ng Portugal sa 2 magkaibang pagkakataon ay ipinanganak bilang Marie-Françoise Elizabeth sa Paris noong ika-21 ng Hunyo, 1646. Siya ang pangalawang anak na babae na nabuhay ni Charles Amadeus ng Savoy, ang Duke ng Nemours, at Elizabeth de Bourbon-Vendôme, na apo ni Haring Henry ang ika-4 ng Pransya. Sa 5 anak nila, 2 lang ang umabot sa hustong gulang, si Marie-Françoise, Maria Francisca, at ang ate niyang si Marie-Jeanne Baptiste. Noong 1652 habang bata pa si Maria Francisca, isang trahedya ang tumama sa kanilang pamilya. Ang kanyang ama ay nasangkot sa matinding alitan sa bayaw niyang si François de Vendôme, Duke ng Beaufort, ukol sa Dukado ng Châtillon. Ang alitan ay nauwi sa isang duelo sa pamilihan ng kabayo sa Paris noong ika-30 ng Hulyo, 1652, kung saan napatay si Charles Amadeus sa edad na 28. Ang pagkakamatay ng kanyang ama ay iniwang walang ama si Maria at lubos na nagbago sa kanyang maagang buhay. Matapos mamatay ang kanyang asawa, nagretiro si Maria sa kumbento ng Fontevraud. Si Maria at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay ginugol ang malaking bahagi ng kanilang kabataan doon kung saan siya ay inalagaan ng mga madre. Kahit payak ang pagpapalaki, nakatanggap si Maria ng magandang edukasyon, sumulat ng tula sa kanyang pagtanda at mahalaga pa rin sa politika ang magkapatid bilang mga anak ng yumaong Duke ng Nemours. Kalaunan, nagpasya ang kanilang ina na umalis sa Abadia at bumalik ang pamilya sa Paris. Doon, may bagong hamon na nag-aabang sa kanila. Walang direktang lalaking tagapakmana sa angkan ng Nemours, kaya ang tanong kung sino ang mapapangasawa ni na Maria at ng kapatid niya ay lumampas sa usaping pampamilya. Ginawa itong pampulitikang gantimpala na humubog sa kanilang kinabukasan at umakit ng pansin ng pinakamakapangyarihang korte sa Europa. Nais ng ina ni Maria na maikasal ang isa sa kanyang mga anak na babae sa mataas na aristokrasya ng Savoy, ang dukado sa hangganan ng Pransya at Italya. Naglakbay ang magkakapatid noong 1659, ngunit nabigo ang negosasyon kay Duke Charles Emmanuel II. Sa huli, pinakasalan niya ang pinsan ni Haring Louis XIV ng Pransya pagkalipas ng 4 na taon. Ikinasal na ang nakatatandang kapatid ni Maria kay Charles, Duke ng Lorraine, ang pinakamataas na Panginoon sa hangganan ng makabagong Pransya at Alemanya. Kapansin-pansin, agad tumanggi ang Duke ng Lorraine na kilalanin ang kasal, kaya ito'y mabilis na pinawalang bisa. Gayunpaman, nabigo rin ang plano na ipakasal si Maria kay Charles Henry, Duke ng Audemont. Noong 1664 namatay ang ina ni Maria sa edad na 49. Pagkatapos nito, ang kanyang tiyuhin sa tuhod na si Cesar de Estres, obispo ng Laon at magiging kardinal, ang naging responsabale sa pakikipagkasundo para sa posibleng kasal. Agad niyang nakuha ang interes ng korte ng Portugal kung saan si Haring Afonso ang ika-6 na hari na mula pa noong 1656 at 53 taon lang ang tanda kay Maria ay nanatiling walang asawa. Para sa mga Portuges, hindi talaga si Maria Francisca ang unang pinili nila. Pinadala ang Marquis de Sade para makipag-usap para hingin ang kamay ni Mademoiselle de Montpensier, pinsan ni Louis XIV, ngunit tumanggi siya. Doon lang, matapos ang karagdagang pag-uusap nung kalagitnaan ng dekada 1600, napili si Maria bilang magiging asawa ni Afonso ang ika-6. Ang kasunduan sa kasal ni Maria ay nilagdaan sa Paris noong ika-24 ng Pebrero, 1666. Mapagbigay sa kanya ang mga kondisyon nito. Magbibigay siya ng dote na 600,000 eskudos na sinadyang itaas upang ipakita ang mataas na katayuan ng mga angkan ng Nemours at Vendôme kaugnay ng korona ng Portugal. Ngunit maari itong mabawi kapag natapos ang kasal at pinangakuan siya ng malawak na mga lupain sa Portugal para sa kanyang paggamit kapalit ng dote. Mamamana niya ito kapag pumanaw ang kanyang biyenang si Donna Luisa de Gusmao. Samantala, makakatanggap siya ng taunang allowance mula sa pamahalaan ng Portugal para sa kanyang sambahayan sa Lisbon.
Matapos itong mapagkasunduan, ginanap ang isang kasal sa pamamagitan ng kinatawan sa La Rochelle noong ika-27 ng Hunyo, 1666. Pagkatapos, si Maria ay naglayag patungong Portugal at dumating sa Junquera noong ika-9 ng Agosto, 1666. Siya ay sinalubong ng konde ng Castelo Melior at inihatid sa palasyo ng Alcantara, kung saan hinihintay siya ni Haring Afonso ang ika-6 at ng korte. Nagpakasalang mag-asawa kinagabihan sa simbahan ng Flemish na kumbento. 20 taong gulang si Maria at 23 si Afonso. Binanggit sa mga ulat noong panahong yon ang ganda ng batang reyna, ngunit ayon sa ilang sanggunian, bigla raw iniwan ng hari ang bagong asawa sa piging ng kasal, masamang palatandaan ng problema sa kanilang kasal mula pa simula. Halos kakarating pa lang ni Maria sa Portugal nang mapantanto niyang pumasok siya sa isang mundong lubos na naiba sa buhay na iniwan niya sa Pransya. Pero hindi ang bansa ang totoong nakakagulat. Ang nakakagulat ay ang lalaking kapapangasawa pa lang niya. Sa likod ng korona, may kahariang nilalamon ng kaguluhang pampulitika kung saan naglalaban ang mga paksyon para sa kapangyarihan sa paligid ng isang haring, pinaniniwalaan ng marami na walang kakayahang mamuno. Si Afonso ang ika-6 ay nagkaroon ng kapansanan dahil sa malubhang sakit nung bata siya at madalas siyang ilarawan noon bilang padalos-dalos, pabago-bago ng ugali at hindi angkop na hari. Kahit nasa hustong gulang na siya, nanatiling rehente ang kanyang ina sa loob ng maraming taon dahil duda ang marami sa kanyang pamumuno. Bukod pa sa kanyang mahinang kalusugan, may ilang ulat na nagsasabing mas gusto niyang makasama ang mga magugulong kaibigan, ginugugol ang kanyang mga araw sa paglalaro ng magugulong laro at ang kanyang mga gabi sa paglibot sa mga kalsada ng Lisbon, labis na pag-inom at pananakot sa mga residente ng lungsod. Bukod pa ron, pinabayaan din niya ang tungkulin niya bilang monarko. Lumalala ang problema dahil humihina ang Portugal at napapalitan na ng mga Olandes bilang pangunahing kolonyal na kapangyarihan sa Asya at Afrika. Dahil dito, pagdating ni Maria sa kaharian, may lumitaw ng isang pangkat na tutol sa makapangyarihang paborito ng korte, ang konde ng Castelo Melior, na may malaking impluwensya kay Afonso. Ang grupong ito ay nagtitipon sa kapatid ng hari, si Pedro. Dinaglaon, nadawit si Maria sa mga pakana. Sila ang nataguyod ng kasal sa Pranses bilang pagtutol sa kagustuhan ni Castelo Melior na magkaroon ng matibay na alyansa sa Inglaterra. Lalong gumulo ang intriga sa korte nang gustuhin ng reyna na dati kasundo ni Castelo Melior na dumalo sa Konseho ng Estado tulad ng kanyang biyenan noon. Nang tumutal ang konde, nagsimula siyang makipag-alyansa sa kalabang grupo na nabubuo sa paligid ni Pedro. Gayunpaman, maaring hindi lang politika ang dahilan ng kanilang pagiging malapit. Ayon sa mga salaysay sa kalaunan, habang nasisira ang kasal ni Maria kay Afonso, nahulog ang loob niya sa nakababatang kapatid ni Afonso na si Pedro. Malinaw ang pagkakaiba ng magkapatid. Si Pedro ay gwapo, karismatiko at may kakayahan, samantalang si Afonso ay may kapansanan at limitado ang talino. Kung totoo man o pinalabis lang ang mga kwentong ito, nananatiling hindi tiyak. Ang malinaw ay nakita ni Castelo Melior ang reyna at ang infante bilang isang mapanganib na alyansa. Dahil sa takot mawalan ng impluwensya o mabunyag ang mga lihim, nagsimulang magmaniobra ang dalawang panig laban sa isa't isa. Kaya agad nagkaroon ng sabuatan para alisin si Castelo Melior na mula sa malayo ay sinuportahan ni Haring Louis ang ika-14 ng Pransya upang pahinain ang alyansa ng Inglaterra at Portugal na si Castelo Melior ang pangunahing taga-suporta. Kalkuladong sugal sa politika ang mga hakbang ni Maria. Ipinakita niya na hindi siya masaya sa kanyang kasal at inangkin na si Afonso na may hemiplegia o pagkaparalisa ng isang bahagi ng katawan ay hindi nagawang magkaroon ng pagtatalik bilang mag-asawa. Ginawa niya ito kahit dati niyang sinabi na naniniwala siyang buntis siya na nagdulot ng kontradiksyon. Paano niya naisip na buntis siya pero sinabing hindi kailanman sila nagkaroon ng pagtatalik bilang mag-asawa? Hindi sinagot ang di kaaya-ayang tanong na ito at tuluyang binaliwala. Bukod sa contradiction, ginamit ito ni Maria bilang dahilan sa pagpawalang bisa ng kasal at iginiit niyang kukunin ang malaking dote at babalik sa Pransya. Kung may relasyon na sila ni Pedro noong panahong yon ay nananatiling paksa ng pagtatalo. Ang malinaw ay noong Setyembre 1667, isang kudeta sa palasyo ang nagpatigil sa pamumuno ni Afonso. Tumakas si Castelo Melior at namuhay sa pagpapatapon sa Inglaterra at si Pedro ang namuno sa pamahalaan.
Si Afonso ay naiwan na hari sa pangalan lamang at sa sumunod na taon siya ay ipinadala sa pagkakakulong sa isla ng Terceira sa Azores. Tinanggalan siya ng kapangyarihan at dinugol ang mga taon sa ilalim ng bantay habang si Pedro ang namuno bilang prinsipeng rehente ng Portugal. Bagamat siya ang may hawak ng kapangyarihan mula noong 1667, hindi opisyal na naging hari si Pedro sa loob pa ng 16 na taon. Noong Marso 24, 1668, binigyan si Maria ng annulment dahil sa di magagamot na impotensya ni Afonso na idineklara ng simbahan na sapat para mapawalang bisa ang kasal. Isang nakakahiya at pampublikong hatol ito laban sa hari, ngunit mas malaking eskandalo pa ang darating. Ilang araw lang ang lumipas, pinakasalan ni Maria ang dati niyang bayaw na si Dom Pedro na ngayon namumuno sa Portugal sa lahat maliban sa titulo. Sa isang iglap, ang dating reyna ay naging asawa ng bagong makapangyarihan sa likod ng trono, pinagtibay ang isa sa pinakakontrobersyal na kasal ng mga maharlika sa kasaysayan ng Europa. Ang dahilan kung bakit hindi malinaw kung may romantikong ugnayan na sina Maria at Pedro bago ang kudeta noong 1667 ay dahil sa mga sumunod na pangyayari. Patuloy na sinabi ni Maria na gusto niyang umalis ng Portugal bitbit ang dote para makabalik sa Pransya kahit hawak na ni Pedro ang kapangyarihan. Kahit ayaw niya, tila pinilit siya ng bagong pamahalaan na manatili at pakasalan si Pedro matapos maaprubahan ang pagpapawalang bisa ng kasal. Ito ay para matiyak na mananatili ang kanyang dote sa pamahalaan sa krisis pinansyal ng Portugal habang napapanatili rin ng bagong pamahalaan ang ugnayang maharlika sa Pransya at Savoy. Bilang resulta, noong 2 ng Abril, 1668, 9 na araw lamang matapos maaprubahan ang kanyang pagpapawalang bisa ng kasal, pinakasalan ni Maria si Pedro. Agad ng dalang tao ang dating reyna at noong Enero 6, 1669, nanganak siya ng anak na babae, si Isabel Luisa Josefa. Si Haring Louis, ika-14 ng Pransya ang naging ninong kahit wala siya roon. Kahit napabagsak ang hari, nanatiling delikado ang politika at ang kapanganakan ay malaking tulong kina Maria at Pedro sa simula ng kanilang pamumuno. Tulad ng nabanggit, bilanggo si Afonso, ngunit ang pag-aangkin ni Pedro na mamuno bilang rehente ay wala pa ring matibay na batayan. Nagkaroon ng anak si Pedro na maaaring maging tagapagmana kung siya ay maging hari. Samantala, kahit palayain at payagang magpakasal muli si Afonso, hindi pa rin siya magkakaanak dahil sa tsismis na impotente siya. Gayunpaman, si Isabel lang ang magiging anak nila. Muling nabuntis si Maria noong 1670, ngunit siya ay nakunan noong Disyembre matapos siyang maglakbay ng padalos-dalos upang harapin ang kanyang asawa dahil sa pinaghihinalaang relasyon habang siya ay malapit ng manganak. Pagkatapos noon, hindi na siya muling nabuntis. Karamihan sa natitirang bahagi ng buhay ni Maria ay nakatuon sa pagpapalaki ng kanyang anak na babae at sa mga usapan tungkol sa kung sino ang maaaring mapanggasawa nito balang araw. Ngunit sa kabila ng kabalintunaan, kahit na umabot sa 17 manliligaw sa paglipas ng mga taon, hindi siya kailanman nag-asawa. Noong buhay pa si Maria, tinalakay ang posibilidad ng pagpapakasal niya sa mga maharlika gaya ng Duke ng Anjou sa Pransya o Prinsipe ng Parma sa Italya. Isinasalang-alang din ang mga Aleman na kandidato mula sa Dukal Sambahayan ng Bavaria at Neuburg. Sa huli, ang mga plano ay nagsimulang magtuon sa pagpapakasal sa kanyang pinsan niyang taga-Savoy, si Victor Amadeus ang ikalawa, Duke ng Savoy. Matapos ang masalimuot na negosasyon, naganap ang seremonya ng kasunduan sa kasal noong Marso 1681. Sa huli, nabigo ang negosasyon dahil nagalinlangan ang pamahalaan ng Savoy na baka kailangan lumipat sa Lisbon ng Duke na maaari magdulot ng pagsasanib ng Dukedom ng Savoy sa korona ng Portugal. Kaya si Isabel ay nanatiling walang asawa at nakilala siya pagkatapos bilang ang walang hanggang nobya. Hindi lang kasal sa Savoy ang pangunahing proyektong pampolitika ni Maria. Sa pagitan ng 1672 at 1674, halimbawa, kumilos siya laban sa pagtutol ng Espanya upang makuha ang pagkilala ng Papa para sa kanyang pangalawang asawa bilang pinuno ng Portugal. Isa itong masalimuot na isyung diplomatiko dahil ang Espanya ay namuno sa Portugal ng mahigit 60 taon mula noong dekada 80 ng 1500 hanggang dekada 40 ng 1600 at may ambisyon pa ring muling mabawi ang Portugal balang araw. Maaring humina ang pag-angkin kung kikilalanin ng Roma si Pedro bilang rehente ng Portugal at susunod na hari. Ang mga huling taon ni Maria ay puno ng sakit na naging dahilan ng kanyang pagkamatay.
Naniniwala ang maraming historyador na may syphilis si Maria. Posibleng taglay na niya mula pagkasilang, pero di patiyak ang tunay na pinagmulan. May ilang kalaban noon na nagsabing si Dom Pedro ang nagdala ng sakit kay Maria bilang parusa ng Diyos sa pagpapakasal niya sa dating bayaw. Ano man ang totoo, unti-unting humina ang kalusugan ni Maria sa buong dekada 70 ng 1600 bago lalo pang lumala sa unang bahagi ng dekada 80. Samantala, si Afonso ay bumalik na sa Portugal. Lalong humina ang kanyang kalusugan habang nakakulong at mula 1675 nanirahan siya sa ilalim ng pagbabantay sa palasyo ng Sintra kung saan siya namatay dahil sa stroke noong Setyembre 12, 1683 sa edad na 40. Pagkamatay ni Afonso, ipinroklama si Dom Pedro bilang Haring Pedro ang ikalawa at sa ikalawa at huling pagkakataon sa buhay niya, naging reynang konsorte ng Portugal si Maria. Mas maikli ang pangalawang termino ni Maria bilang reyna kaysa sa una. Sa panahong iyon, naiulat na siya ay sobrang pumayat at nagkasakit. Namatay siya makalipas lamang ang 3 buwan noong ika-27 ng Disyembre 1683 sa edad na 37. Inilibing siya sa kumbento ng Santo Crucifixo. Inilipat ang kanyang labi at inilibing sa maharlikang kripta sa Salve Santa del Fora, Lisbon noong 1912 kasama ng dalawa niyang asawa matapos gibain ang kumbento. Namatay si Isabel Luisa, nag-iisang anak ni Maria Francisca noong 1690 sa edad na 21 at walang asawa kaya natigil ang tuwirang linya ng kanyang ina. 3 taon matapos mamatay si Maria Francisca noong 1687 pinakasalan ni Pedro si Maria Sofia ng Newburgh at ang marami nilang naging anak ang nagtiyak ng paghalili sa trono. Nang pumanaw si Pedro sa edad 58 noong 1700 at 6 anak niyang si Juan ang ikalima ang nagmana ng trono ng Portugal. Sa kabila ng kakaibang buhay niya, nag-iwan si Maria Francisca ng natatanging pamana. Siya pa rin ang nag-iisang babae sa kasaysayan ng Portugal na nakoronahan bilang reyna, bilang asawa ng dalawang magkaibang hari at kapansin-pansin, isa sa iilang kilalang babae sa kasaysayan na nagpakasal sa dalawang magkapatid na parehong naging hari. Salamat sa panonood ng video tungkol kay Maria Francisca ng Savoy. Sana ay naging kawili-wili ito. Ipaalam ninyo sa akin ang inyong opinyon tungkol sa buhay sa ibaba sa mga komento at kung gusto niyo pa ng higit pang tungkol sa mga maharlika o sa maharlikang pamilya ng Portugal, sabihin niyo rin sa mga komento sa ibaba. Sana ay nakasubscribe at naka-on na ang notifications para agad ninyong makita ang mga video ko. Sige, hanggang dito na lang muna ako, kaya makikita-kita tayo ulit sa susunod na Forgotten Lives. Salamat!